Back to my channel, this is Nick TV again. So ngayon guys, meron ako i-share sa inyo na isang magandang idea. Pero bago tayo mag-umpisa, isa muna maikling intro. Balik tayo guys. Ang gagawin ko ngayon guys na simple project ay gagawa ko na isang kakaibang table lamp na pwede rin siya maging night light pag sa gabi. Halimbawa sa kwarto mo, gusto mo ng parang ang merong ilaw na parang dim, pwede rin maliwanag na maliwanag, paliwanagin mo siya para maging table lamp. Okay, bali ang gagawin ko ngayon guys, isa siyang ito, LED strips, mga mga taritaso ko ng mga LED. Siguro marahil nagtatanong kayo, bakit paano magiging table lamp yan? Saka gagawin ko dito guys is lalagyan ko siya ng isang parang isang bagay na pwede niyang pagkakapitan para mailagay siya rito sa lamesa. Okay, so ang baling gagamitin pala natin mga ano rito, ito ang ibig ko sabihin. Ito ay isang siguro to cellphone holder. Matagal na to, luma na to, hindi na namin ginagamit. So naisip ko para naman magkaroon ng gamit, itong gagawin kong pagkakabitan ko nito ng ilaw. So kailangan maging creative lang tayo guys. Gagawa tayo ng paraan. Ngayon, pwede ko itong i-clip lang dito sa lamesa. Pag halimbawa gusto ko siyang gamitin table lamp, so yung ilaw dito siya nakatutok sa lamesa. Kung gusto ko naman siyang gawin ng night lamp, patay ko na yung ilaw. Halimbawa matutulog na ako, so i-dim ko lang siya para meron lang liwanag na maiiwan, para lang makikita ko rin yung sa kwarto. Okay guys, so iniisip niyo siguro paano to magiging dim light. So gagawa tayo guys muna ng ng simpleng dimmer. Okay, so tabi muna natin ito. Yan. Sa gagawin natin dimmer ay gagamit tayo ng resistor na 330 ohms. Ayan. Tapos kailangan din natin ng potentiometer. Kahit mga luma na guys, basta gumagana pa. Ito luma na lang ito. Potentiometer. Gagamit din tayo guys pala ng ng LM317 na voltage regulator. Bali ito yung gagamitin natin pang-adjust. Kaya magkakaroon tayo ng parang dimmer. Kasi pwede natin hinaan, pwede natin palakasin para lumiwanag yung ilaw. So, kailangan natin kung meron kayong lumang heatsink, meron akong luma, so yun ang gagamitin ko. Okay, yun lang guys. Tapos mga wires, kailangan natin mga wires, mga connecting wires. Para pag-connect rito. Okay, so iano ko muna guys, pagsasama-samahin ko muna sila guys, kasi ang plano ko magkakatabi-tabi na lang sila para madali lang mag-connect, makatipid pa tayo sa wires. Okay, so prepare ko muna guys yung aking soldering iron, painitin ko at balikan ko yan. Siya nga pala guys, ito yung kanyang wiring diagrams. Ito yung aking soldering iron. Ito, ilalagay ko muna to guys. Dito na rin siguro sa chassis niya. Ayan, sa kanyang heatsink. Yung ating LM317, nilagyan ko ng heatsink para hindi siya ganong uminit. Tapos itong potentiometer dito ko na ilalagay para magkakalapit lang yung pagkoconnect natin. Huwag kayo mag-alala guys, wala naman tong connection.
Kahit i-testing nyo to guys ng continuity dito sa mga terminal, wala siyang connection dito. So walang problema. Kasi ito yung kuha natin, itong ating LM317. Ito nga pala yung kanyang input. Ito yung kanyang output. Ito yung kanyang adjust terminal. So 1, 2, 3. Ang 1 is adjust, 2 is output terminal, 3 is input terminal. So nilagyan ko na rin siya ng konting thermal paste. Yan. Ngayon guys, ilalagay ko muna rito ng glue para sa ating yan, sa ating potentiometer. Yan. Okay, patuyuin ko muna. Tapos gagamit pala ako guys ng connector para dito sa input. Ang input kasi natin na gagamitin ko guys is 12 volts power source. Okay guys, sandali lang kukunin ko lang. So ito yan guys. Ayan, DC female input terminal. So dito ko na siguro ilalagay para dito lang din yung pwesto. Yan, para magkakalapit lang sila. Sa isang chassis na lang sila. Sa isang heatsink na lang pala sila yan. Okay. So, tabi ko muna to guys. So, ang gagawin natin guys na connection, simple lang naman. Bali, yan, dito sa kanyang adjust terminal, which is the number 1 terminal. Number 2, diyan natin i-connect yung ating resistor na 330 ohms o 330 ohms. So hihinang natin yan dito yung dulo ng mga resistor tsaka dito magkabilaan. So hihinang natin yan dito. Tapos doon sa kabila. Okay. Guys. Okay. Ngayon guys, kung wala kayong ganito guys, connector, pwede namang galing sa rekta guys sa inyong power supply. Pwede nyong ihinang na lang dito guys, direkta. Ito kasi nilagyan ko ng ganito para medyo madali ko lang hugutin yung power supply kung gusto ko. Okay, so i-connect na natin to guys. Ang magiging connection natin ito ay mula dito sa negative power supply. Ito yung negative ko, ito yung positive. Yung negative positive power supply 12 volts. Ito kukunin ko siya guys dito sa input sa pin number 3 ng ating LM317. Bali dito yung input ng power supply. Tapos yung negative naman to guys ng power supply, dito ko siya i-connect sa pin number 3 din ng potentiometer. Papalagyan natin ito 1, 2, 3. So yung input ng negative dito rin sa potentiometer. Tapos yung output naman ng positive na papuntang LED lights, dito naman siya manggagaling guys. Kukonek natin dito yung siguro red wire, papunta siyang LED. Tapos yung output naman guys din ng papuntang LED lights, dito rin manggagaling. Kung saan natin kininek yung input, doon din manggagaling, dito rin manggagaling yung output papuntang negative ng LED. Dito magagaling positive papuntang LED. Dito input yan ng positive sa power supply. Tapos yung negative input ng power supply dito rin.
Itong dalawang pin na to, 1 and 2 sa ating potentiometer, ay pagsasamahin lang natin ito. Tapos itong pin number 1, kukonek natin dito sa adjust pin ng ating LM317. So magkukonek tayo rito ng wire papunta rito sa ating pin 1 and 2 ng ating potentiometer. Okay guys, nasundan nyo. Okay, so kukuha muna ako guys ng wire. Pang-connect natin dyan. A few moments later. Nahinang ko na yung mga wirings niya. Ayan, bali ito yung positive galing dito sa source. Dito sa pin number 3 ng ating LM317 kasi ano siya eh, input. Itong gitna, yung pin number 2 natin is output. Tapos itong pin number 1 is adjust. Yung adjust nakakonect dito sa pin number 1 and 2 ng ating potentiometer. Tapos yung negative pala guys, dito ko dinugtong, hindi rito. Kasi sa ganito palang type na DC to DC na DC female terminal. Although pares negative to, pero dito i-connect yung yung wire, hindi rito. Pag dito guys kinonect, alam ko dyan, walang dyan eh. Pero pares lang negative yan. So dito ko sa kinonect, tas yung positive ito, ayun sa baba, dito. So bali, okay na to guys. Kulang na natin dito yung kanyang output dito ng output ng papuntang positive ng ating LED light. Tapos yung output naman ng ating negative 12 volts para sa LED lights, dito natin connect. Okay, ayan, tingnan natin kung gagana na siya. Ayan. Sukatan natin guys kung may 12 volts na tayo dyan. Sukatan natin kung may 12 volts. Lagay natin sa auto, pwede na rin yan. So ito yung ating negative input papunta rito, positive input dito. So dito tayo magsukat kung meron tayo makuha 12 volts dyan. Ayun guys, meron na 1232. So meaning okay na yung ating connection. So kabit natin guys yung ilaw, LED light. So yan, ninang ko na yung papuntang LED lights natin. Ang LED lights natin ito guys, yan nakapulupot dito sa. Okay, testingan na natin guys. Natin ng power. Ayan. So ayan guys, yan okay. So pag gusto ko siyang gawing halimbawa table lamp, todo ko lang yung todo ko lang yung bombilya, ganyan. So yan, halimbawa meron akong binabasa rito, yan, table lamp siya. Pero pag gusto ko siyang gawing night light, hinaan ko guys yung kanyang liwanag. Ayan, ganyan testing natin guys, patay ko yung ilaw. Ayan, pagka night light, ganyan siya. Ayan, ganyan siya pag tinignan. Ayan. So ang ganda niya tignan guys, kapag night light siya. Bawa gusto ko nang matulog. Ayan, ganyan lang kaliwanag. Ayan, kung meron akong babasahin halimbawa, liliwanagan ko siya. Ayan, ganyan Ayan, table light na siya. Table lamp na kasi maliwanag na sa lamesa. Ayan
O yan, pwede na ako magbasa. So, yan lang guys ang pinili kong pa spiral na lang para medyo maganda sa tignan. Lalo na pag sa malayo, yan o. Yan na lang design ang ginawa ko. Since nabebend naman yan, pwede ko siyang bago-baguhin ng style. Pero para sa akin, okay na yan, ganyan, spiral. Yan, maliwanag naman siya sa lamesa. Yan. Table lamp siya. Pero kapag yung gusto ko na siyang ididim, ayan o, tingnan nyo guys ha. Ayan, ididim ko na siya. Ayan. Ang ganda tingnan o, pag sa gabi. Ayan. Okay. So, hanggang dito na lang guys yung video ko guys. Kung nagustuhan nyo itong aking sinyer na simpleng idea kung paano gumawa ng table lamp tsaka night light gamit ang LED. Ngayon, kung gusto nyo rin guys gawin ito, kayo na guys bahala kung anong ilaw. Pwede rin kayo maglagay ng colored lamp, colored lights kung gusto nyo. Kaya nga lang, pang night light lang siya talaga. Hindi siya pwede pang table lamp. Kasi pag table lamp, kailangan maliwanag para mabasa mo Kung colored, kasi para siyang lampshade, medyo madilim talaga siya ng konti. Pero nasa inyo naman yan guys kung anong gusto nyong style. Sa akin na naman, nag-share lang naman ako sa inyo ng idea. Nasa inyo na yan guys. Okay guys, kung nagustuhan nyo itong aking senior sa inyo na simpleng idea para gawa ng night light or table lamp gamit ang LED strips, paki-like and share na lang guys, and don't forget to subscribe to my channel Nib TV, and also press the notification bell para ma-update kayo sa mga sunod pa mga video. Maraming salamat.